Ilarawan ang kape. Ang inihaw at giniling na mga buto ng tropical na evergreen na halaman ng kape ay ginagamit upang gawing kilala ang inumin bilang kape kasama ng tubig at tsaa. Ang kape ay isa sa 3 pinaka-inuubos na inumin sa buong mundo. Ito rin ay isa sa mga pinakinabangang internasyonal na mga kalakal. Saan itinatanim ang mga butil ng kape? Kabilang sa mga nangungunang producer ng Arabica coffee, ang Asia, Arabia, Eastern Africa at Latin America. Ang isang malamig na subtropical na klima ay kinakailangan para sa paglaki ng Arabica beans. Kailangan ito ng maraming kahulumigmigan, sikat ng araw at lilim upang umunlad at umunlad sa mas matataas na lugar. Ang Brazil, Southeast Asia, Western at Central Africa ang pangunahing producer ng Robusta coffee. Ang mas mababang elevation ay sangkop para sa pagpapalaki ng Robusta bean. Saan unang nagmula ang kape? Noong ika-15 siglo ay nakita ang pagpapakilala ng mga ligaw na halaman ng kape mula sa Kefa o Kaffa, Ethiopia hanggang sa Timog Arabia para sa paglilinang. Ang coffee house ay unang itinatag sa Mecca at kalaunan sa Constantinople noong ika-15 at ika-16 na siglo ayon sa pagkakabanggit dahil sa katanyagan ng kape sa mundong Arabo. Ang kape ay decaffeinated sa anong paraan? Ang mga pangunahing proseso ng decaffeination ay umaasa sa mga lipid, carbon filtration, carbon dioxide extraction o mga chemical na solvent. Ang caffeine ay palaging inilalabas sa green bean stage bago ang kape ay inihaw upang lumika ng decaf. Wala sa proseso, ang caffeine ay hindi kailanman ganap na naaalis sa kape. Ayon sa 2017 Trusted Source Meta-Analysis, ang pag-inom ng 3 hanggang 4 na tasa ng kape sa isang araw ay karaniwang hindi nakakapinsala para sa karamihan ng mga tao at maaari pang magpababa ng kanilang pagkakataon magkaroon ng isang partikular na sakit na medikal. Gayunpaman, ang mga mayakda ng pag-aaral ay nagbigay ng babala na ang paninigarilyo ay maaaring magpawalang bisa sa mga anumang positibong epekto ng pagkonsumo ng kape. Ang caffeine ay isang mahalagang bahagi ng kape, ngunit naglalaman din ito ng iba't ibang mga sangkap at maaaring kainin sa iba't ibang paraan. Ginawa nitong mahirap na matukoy ng eksakto kung paano nakakaapekto ang kape sa isang tao at kung alin mga sangkap ang may mga pakinabang at disadvantages. Kung gusto ng isang tao na uminom ng kape para sa mga kadahilanang pangkalusugan, hindi sila dapat kumonsumo ng higit pa sa pang-araw-araw na inirekomendang halaga at subukan panoorin ang mga karagdagang sangkap na inilalagay nila, kabilang ang asukal, cream at mga pampalasa dahil maaring hindi ito ang pinakamahusay na mga mapagpipilian. Narinig mo na ba? Ang idea na ang darker roast ay may mas maraming caffeine kaysa lighter roast ay isang maling kuro-kuro. Sa totoo lang, ang mga lighter roast ay may kaunting konsentrasyon. Huwag kailanman magtimpla ng gilingan ng kape ng higit sa 1 beses. Ang mga butil na brewed ay mapait ang lasa at maaaring hindi makalikha ng masarap na tasa ng kape. Bagamat, maaaring makatulong sa iyo ang kape na matugunan ang iyong mga kinakailangan sa pang-araw-araw na likido. Ang tubig ay palaging ang pinakamahusay na pagpipilian para sa pagpapatahimik ng iyong uhaw. Bagamat ang caffeine ay may bahagyang diuretic na epekto, ang kabuang dami ng likido sa kape ay higit pa sa bumubuo dito. Isang mahalagang paalala, drink your coffee moderately.